Ito mga kaibigan, pinalaki pa at pinatulan ni Senador Amy Marcos itong 18 mga dating sundalo na ipinakilala ni Atty. Baligod. Pakinggan nyo itong kanyang ginagawa. Gusto niyang imbestigahan ng Senado. So, gusto niyang lumaki. Tingnan nyo yung paliwanag niya. Tingnan natin kung saan aabot ito. Kung ito ba'y hindi magkakawindang-windang kapag humarap sa investigasyon. Baka magaya ito kay Marcoleta at saka kay Orly Gutesa. Kung yung mga gunita, yung dalawang yun nag-aaway doon sa public hearing kasi mali-mali daw yung sinasabi ni Gutesa. Hindi daw sumunod sa script, sa sinumpang salaysay na wala namang kayo na nga ang bahala. Ito, si Amy Marcos. I filed the resolution, PS, resolution number 317. I have no if you in fact have seen or about. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit. Ayan o. So, yan ang sinasabi ni Senador Amy Marcos. Ayan, mga Ilocano, Ilocana sa buong mundo. Sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority at mga Duterte supporters. Duterte camp. Ano inyong masasabi niya? Sabi, ang hamon niya, pangatawan na inyo. Huwag publicity lang. Sabi niya, magharapan tayo dito sa Senado. Kasi meron siyang ipinail na resolution in aid of legislation. Gusto mag-imbestiga ang Senado. Tingnan natin kung anong komite. Committee on Justice ba ito o Blue Ribbon Committee ang mag-iimbestiga? Hindi natin alam. Ayan ho ang gusto ni Aime. Di tingnan natin. O mga dating sundalo, humanda na kayo. Atty. Baligod, humanda kayo. Ang hamon ni Aime na supporters ng mga Duterte. Yan ay talagang Duterte kahit na anong gawin. Yan ay talaga ang kanyang panindigan. Panindigan daw ninyo. Huwag daw nyo sirain ang institusyon. Huwag daw nyo sirain ng mga walang alam. Walang kinalaman. Humarap daw kayo at panindigan. Nasaan yung maleta? Nasaan yung laman? Yung maleta, madaling i-produce yan. Magpunta ka lang sa Divisoria, napakaraming maletang mabibili doon, 2.5.
Huwag na sa mga mall, mahal ang maleta sa mall. Punta kayo sa Divisoria, bumili kayo ng maraming maleta. Dalhin niyo sa Senado pag pinatawag kayo ni Aimee. Kasi tinatanong ni Aimee, nasaan yung maleta? Buksan ang maleta kung anong laman. Buksan daw, ha? Sabi niya, buksan ang maleta, ano bang laman nito? O yan, ha? So ngayon pa lang, mamili na kayo ng maraming maleta para magkasya yung 805 billion. Napakaraming pera nun. Billion, ha? Isipin mo kung magkakasya, halimbawa, sabihin natin 100 milyon kakasya sa isang maleta. Baka hindi, ano? Hindi kakasya sa isang maleta yun. O sabihin natin 50 milyon kakasya sa isang maleta. O ilang maleta yung 800 billion? Kasi ang sinasabi nitong grupo ni Baligod at mga sundalo, more or less daw 805 billion yung nasa maletang ipinamahagi kung kanino. Abay, napakaraming maleta niyan. Ayan ang hamon ni Aimee. Hindi ako may sabi niyan, ha? Sabi ni Aimee, ilabas ang maleta, buksan ang maleta kung anong laman. Kaya ngayon pa lang, ina-advise ko na mamili na kayo ng maraming maleta. Kasi hindi ma-justify yan sa 100 maleta lang. Hindi ma-justify yan sa 50 maleta lang. Kasi 800 billion na sinasabi nyo. Eh sa 50 million, bawat isang maleta, kayo na magkwenta, mahina ako magkwenta eh. Ilang maleta yung 800 billion cash? Wow! At saka anong bangko at saan winidraw yan? Mayroon bang bangko na maglalabas ng ganyang kalaking pondo? Bawal yan. Under the law, Anti-Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Law, 500,000 lang, kino-question na eh. Kung saan galing at bakit ka magdideposit ng gano'n. Walang bangko na kayang mag-produce ng ganyang kalaking pera, cash. Central Bank, lang namang hindi pwede kayo magpunta ng Central Bank. Hindi rin, kahit Central Bank, hindi rin maglalabas ng ganyan. Yan ang mahirap patunayan. Ay si Aimee ang naghamon, ha? Ilabas ang maleta, buksan ang maleta kung ano daw laman. Huwag daw puro publicity, huwag daw puro paninira. Kawawa daw yung tatamaan na wala namang katotohanan. Nasisira ang institusyon, Kongreso at Senado. Kasi sa inyong akusasyon, may mga senador, si Soto, inakusahan yun tumanggap ng 5 maleta. Meron kung sino-sino pa ron. Mga congressman, ganun din. O ayan, ang hamon ni Aimee. DDS yan, si Aimee, ha? Duterte yan. Yan mismo ang tumatalin sa inyo. Mga DDS, inyo daw patunayan, huwag daw puro publicity lang. Naloko na. Nagbanggaan na talaga, ha? Lalabas at lalabas talaga ang totoo. Suportahan natin si Aimee rito. Marami akong topic kay Aimee, pero ito, okay ito. Sige, in aid of legislation, legal yan eh. Senate resolution and investigation. Para magkalabasan, malabas na ang totoo. Suportahan nyo si Aimee. Dahil ayaw niya ng publicity lang. Magkakalabasan na dito, ha? Tingnan natin kung hanggang saan ang haba ng alam at paano ibibigay ang katuwiran ng 800 billion na nakapaloob daw sa maleta at tinila kung kani-kanino. Naloko na. Talagang mahirap gumawa at magdugtong-dugtong ng paninira, lalabas at lalabas ang totoo. Good luck sa inyong lahat.